Riley, isang gabi, nagising si Summer dahil sunod-sunod na tumunog ang latang walang laman na sinadya niyang ilagay sa labas ng bahay nila. Mabilis niyang sinilip ang bintana at nakita ang ilang kotse na nakaparado sa tapat ng bahay. At ang mga armadong lalaki na ngayon, sunod-sunod na naglalakad. Napasinghap siya at agad tinignan ng asawa na nagising at diretsyong nakatingin sa kanya. Ano nangyayari, babe? Inaantok pa ang boses ni Riley. Sinarado niya ang kurtina. May nakapasok sa bahay natin. Ano? Nanlaki ang mga mata nito at agad tumayo ang mga bata. Nag-aalala na tinignan ni Summer ang asawa. Napalanok siya at agad kinabahan dahil alam niyang delikado ang sitwasyon nila ngayon at kung lalaban siya, makikita ng kanyang mga anak ang gulo. Agad na kinuha ni Summer ang baril sa ilalim ng unan niya at pinakita niya sa kanyang asawa na seryosong nakatingin sa kanya. Kunin mo ang mga bata. Ako nang bahala dito. Saad ni Summer. Sigurado ka? Tumango siya at hinalikan ng labi ni Riley. Hintayin niyo ako sa labas. Nandun ang kotse sa malaking puno. Napalunok si Riley at niyakap ang asawa. Mag-ingat ka. Mabilis na sinuot ng babae ang jacket niya. Mabilis na lumabas dala ang isang baril. Pinuntahan nila ang kwarto ng kanilang mga anak at isa-isa niyang tinignan ng mga ito kaya napangiti siya. Mommy, ano po nangyayari? Tanong ni Sulaine. Inaantok pa ito at halatang nagising dahil sa lata na bigla na lang tumunog. May nakapasok sa bahay natin. Pag-amin niya, "Po?" Gulat na tanong ni Riker na napatingin sa ibaba. Tinapat ni Summer ang daliri sa bibig. Susunod ako sa inyo sa labas. Sige na, I'll cover it here so you can leave. Pero Mommy, delikado. Nag-aalala na singhal ni Ricky at hinawakan ang kamay ng ina. Hindi, magiging maayos na ako dahil may darating na tulong. Nakangiting sabi ni Summer. Maya-maya lang ay narinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril galing sa living room. Tumakbo silang lahat at mabilis na nagpaputok si Summer. Dahilan para matamaan ng tatlong lalaki gamit ang silencer gun niya. Nagtago siya sa pader at nagpaputok pa. Natumba ang dalawang kalalakihan kaya napangiti siya. Kahit papaano na-miss niyang umasinta ng kalaban gamit ang paborito niyang baril. Tinignan niya ang kanyang mag-aama at nakitang nakababa na ang mga ito at diretso sa kusina para makaalis. Summer, lumabas ka dyan! Sigaw ng isang lalaki. Magpakita sa amin. Akala mo ba hindi namin malalaman kung saan ka nagtatago? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya at kinuha ang baril na nasa furniture. Alam mong marami kaming kailangan sa'yo. Nasaan ang tatay mo? Matagal nang wala ang tatay ko. Kaya hindi na siya makikita. O naman kailangan niyo sa akin? Matagal ko na nakalimutan ang bagay na yon. Ang pagiging mafia mo. Ang pagpatay mo sa mga taong nang walang awa, walang pagsisisi. Akala mo ba? Palalampasin namin yon? Tanga! Doon ka nagkakamali. Dahil simula sa araw na to tatapusin ka namin. Hindi ko kayo kilala. At ang pagpasok dito sa pamamahay ko maling desisyon niyo yan. Napadaing si Summer nang tamaan siya sa kanyang braso. Gumulong siya at nagtago sa kabilang pader. At habang ginagawa niya yon, sunod-sunod ang putok ng baril sa kanyang direksyon. Napamura siya at napatingin sa ibaba, kung saan higit kumulang 20 katao ang nasa living room. At kahit madilim, kitang-kita niya pa rin ang mga itong nagtatago. Kilalang kilala ka namin, Summer. Ikaw ang pumatay sa leader namin nung kasagsagan na namumuno ka ng organisasyon. Saad ng lalaki. Dahan-dahan itong naglalakad papunta sa hagdan para puntahan si Summer. Ngayon wala ka nang kawala pa dahil. Jenna! Bulalas ng babae nang makita ang kaibigan. Bumukas ang ilaw at mabilis pumasok ang mga kaibigan niya na naging gwardya niya noon sa organisasyon. Sunod-sunod ang putok ng baril sa living room at agad hinawakan ni Jenna ang bewang niya para makalakad sila. Paano niyo nalaman?
Tanong ni Summer habang tumatakbo. Alam namin na kailangan kami ng leader namin. Nakangising saad ni Jenna. Alam niyong delikado. Pumunta pa rin kayo. Ang pamilya ko. Kasama nila ang iba pa. Papunta na sila sa hideout. Sagot ni Jenna. Nakarating sila sa labas at agad sumenya si Summer na itigil ang pagpapaputok. Nang makita nila nakatakas ang lalaki. Lumabas ang apat niyang kaibigan na ngayon nagmamadaling pumunta sa kanya. Ma'am, ayos ka lang? Tanong ni Roxanne. Ayos na ako. Kilala mo ba yung sumugod sa bahay mo? Tanong ni Cade. Umiling ang babae. Hindi ko alam kung paano nila natagpuan yung bahay ko. At ngayon natatakot ang mga anak ko, hindi ko sila mapapatawad. Hindi ko rin sila kilala. Bago ang logo ng pagkakakilanlan nilang lahat. Kaya hindi ko matukoy kung sino sila o anong pangalan ng grupo nila. Saad ni Panther. Isa lang ang pwede nating pagtanungan. Walang iba kundi si boss. Saad ng kalalabas lang na si Tanner. Bumuntong hininga siya at agad tumango. Tinignan niya ang kanyang bahay. At napabuntong hininga. Dahil kailangan niyang ayusin ito nang sa ganon. Hindi maisip ng mga bata na delikado ang buhay nila. Sumakay siya sa kotse at napatingin sa cellphone. Dahil tumatawag ang asawa niya. Riley. Sagot niya. Goodness, you're alive. Nakahinga ito ng maluwag. Nasaan ka? Kasama ko sila Jenna. Papunta na kami dyan ng mga bata. They're sleeping. Sinabi ko na may pasok pa sila kaya natulog sila ulit. Maayos ba lagay ng bahay natin? Yes. I'm sorry, Riley. Babe, as long as you're alive, it's fine. Wala akong pakialam sa kahit na anong material na bagay. Ang mahalaga ikaw at ang mga bata. Umuwi ka na dito. Maghihintay ako, okay? Napangiti siya. Okay, pauwi na ako. Agad niyakap ni Summer ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya sa isang safe house kasama ang kanilang mga anak. Nagkatinginan silang dalawa at napansin nito ang benda na nasa braso niya. Kaya napalunok si Summer. May sugat ka. Puna ni Riley. Wala to. Hindi naman malalim ang sugat ko. Bumuntong hininga ang lalaki. Sino ba mga yun? Paano nila nalaman ang bahay natin? Wala pa akong idea, babe. Ang tanging alam ko lang, tahimik kong iniwan ang organisasyon at kung meron man hindi ko na rin matandaan. Mahinahon niya ang saad. Tinignan niya ang mga anak at isa-isa itong yumakap sa kanya. Kaya napangiti siya at pinakatitigan ng mga bata. Ito ang naging buhay ni Summer. Dahil mas pinili niya ang normal na buhay at makasama si Riley, na dating sundalo at ngayon, isa ng negosyante ng kanilang pamilya. Mommy, ano po nangyari? Hindi po kami nakatulog kanina kasi nag-alala po kami sa'yo. Nag-aalalang sabi ni Sergio, ang kanyang bunso. Oo nga po, Mommy. Ano ba talaga nangyari? Tanong ni Sulaine. Bumuntong hininga siya at hinaplos ang buhok ng mga anak. Huwag niyo nang alalahanin yun. Ang mahalaga papasok kayo sa school. Magiging safe po ba tayo, Mommy? Tanong ni Ricky. Oo naman. Huwag kayong mag-alala, okay? Ligtas tayo. Sa sumunod na oras, naging abala silang dalawang mag-asawa. Inasikaso niya agad ang mga ito. Kumaway si Summer sa mga anak na kasama sila Panther at Jenna. Papunta sa school. At ang asawa niya naman kasama si Roxanne. Naiwan siya kay Tanner at Cade dahil pupunta sila sa hideout. Hinihintay ka ni boss. Nakangising saad ni Tanner. Miss ka ata na matanda. Natatawang sabi ni Cade. Napangiti si Summer at napailing. Hindi ko siya namimiss. Ilang oras na naging biyahe nila bago sila nakarating sa isang factory na kung saan yun na nagsilbi nilang hideout. Mukhang negosyo kung titignan. Ngunit kapag nakapasok ka sa loob, puno ng mga armadong lalaki at babae. Ito ang tinatawag niyang mafia organization. Dahil ang may-ari nito ay kilala bilang mafia lord sa Japan na naging boss nila kalaunan.
My summer is here, saad ni Tori. Yumuko silang tatlo. Boss. Tumawa ang matandang lalaki at ngumiti. I'm so happy to see you again, Summer. Lahat ng tao na patingin sa kanila, lalo na sa kanya, dahilan para tignan niya yun pabalik at binalik din ang tingin sa matanda. Karamihan ay bago, kaya ramdam niya ang pagiging kuryoso sa mga mata nito, habang ang iba naman duda pa sa kanya. Kailangan kita makausap. Malamig na sabi ni Summer. Tungkol saan? Alam mong may sumugod sa bahay ko. Gusto ko malaman kung kilala mo ba sila. Tinignan niya ang boss. In my office. Seryosong sagot ni Tori. Diretso ang lakad ni Summer, papunta sa mataas na palapag. At habang naglalakad siya, naririnig niya ang usapan ng mga baguhan. At ang iba pa sa kanila, nagtatakang nakatingin sa kanya. At ang iba'y nagdududa sa kanyang presensya. Hindi niya yun pinansin. Naglakad siya papunta sa glass elevator kasama ang dalawang gwardya. Genovese Family New York. Ang logo na sinasabi mo ay kilala bilang mafia family sa ibang bansa. Pero wala akong natatandaan. Saad ni Summer. Here. Ani Tori at nilapag ang isang larawan ng logo na ipinakita ni Jenna. Isang kalasag na may malaking letrang G sa gitna. Ang kalasag na yon ay may gintong gilid at itim na kulay. Sa likod ng kalasag may dalawang baril na nakaturo pataas at pahalang. Sa likod ng mga baril, may tatlong kulay na tila bandila ng Italia, berde, pula at puti. Sa ibaba ng kalasag may nakasulat na salitang Genovese Crime Family. Sa gininto ang titik dahilan para maalala ni Summer ang pagkakakilanlan ng mga ito. Sila ang kalaban mo, Summer. Kilala ko na sila. Sila ang organisasyon noon, kung saan nagpunta kami sa Italia para sagipin ka. Natawa si Summer. Sino sila? Tanong ni Cade. Wala pa kayo ng mga panahong yan. Ako ang pumunta sa Italia, kung saan kasama ko si Tori. At ako ang unang miyembro ng organisasyon. Tsaka lang kayo dumating na makauwi kami dito sa Pilipinas. Tumango naman si Tori sa sinabi niya. Matagal na panahon na yon. At wala na rin akong balita sa kanya, ngunit alam ko, may organisasyon silang binuo kasama ang leader nito. Ngayon bumalik sila para maghiganti dahil pinatay mo si Genovese. Pero hindi nila pwedeng idamay ang mga anak ko. Bakas ang pangamba sa boses ng babae habang nakatingin sa kanyang boss. 9 years old pa lang ang mga bata. Para makita at maramdaman nila ang gulo na to. Sa tingin ko hindi tama. Ito ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ang mabuhay ang mga kalaban nila. Napili nga niyang mamuhay ng normal. Ngunit ito naman ang haharapin niya sa mga susunod na araw. Lalo na't may bagong lumitaw. Tinignan niya ang mga larawan at nagtagis ang panga niya. Dahil mukhang ito lang ang gigising sa diwa ng pagiging mafia niya. Anong plano mo? Tanong ni Tanner na makalabas sila ng elevator. Wala akong maisip. Maayos na ang bahay mo. Babalik ka pa ba dun? Tumango ang babae. Malapit doon ang eskwelahan ng mga bata. Malapit lang din doon ang bahay ng mga magulang ko. At saka ang negosyo ni Riley. Hindi kami pwedeng lumipat. Hindi ngayon. Bumuntong hininga si Summer at napatingin sa mga baguhang mafia na nakatingin sa kanya. Maya-maya, lumabas si Tori at tinawag ang atensyon ng lahat. Siya si Summer. Pagpapakilala ng matanda. Tori. Pigil niya at umiling. Ngumiti lang ang matanda sa kanya. Siya ang unang miyembro ng organisasyon na ito at siya rin. Sa lahat ng miyembro ang pinakamagaling. Dahilan para tawagin siyang alas ng samahang ito. Kaya irespeto niyo siya, kagaya ng kung paano niyo ako respetuhin. Gulat ang lahat at tinignan siya na napakamot sa noo at tinapik si Tori sa malapad na balikat nito. Ito pa ata ang tuwang-tuwa sa pagbabalik niya. What are you doing here? Natawa si Summer.
at agad pumasok sa opisina ng asawa. Tumayo ito at ngumiti at sinalubong siya ng halik. Napatawa naman si Summer at yumakap sa leeg ni Riley. Hinawakan siya sa magkabilang bewang at pinakatitigan siya ng matagal. Matagal na silang kasal ng asawa. Nangyari lang naman ang lahat ng ito dahil sa arranged marriage na kalaunan. Mas pinili nilang tutuhanin ang nararamdaman. "Kamusta?" tanong ni Summer. "Okay lang. At marami lang kailangang i-approve na proposal. Inutusan din ako ng daddy mo na asikasuhin ng ibang condominiums at hotels." Hinalikan ni Riley ang noo niya. Napangiti sila sa isa't isa. "Naging abala ka nitong mga nakaraang araw ah." "Kailangan ko makasiguro na magiging maayos at ligtas ang pamilya natin. Lalo pa at alam ko ang pagkakakilanlan nila." "Ibig bang sabihin nito, babalik ka na sa pagiging mafia boss?" Kitang-kita sa mata ni Riley ang pag-aalala. "Hindi. Hindi ako kailanman babalik. Dahil ikaw at ang mga anak natin ang pinili ko. Kailangan ko lang talaga makasiguro na maayos ang pamilya natin at ligtas ang bawat isa." Napatango si Riley at niyakap ang asawa. Natatakot siya sa maraming posibilidad. Ngunit naisip niya na pinakasalan niya si Summer. Kahit na alam niya ang pagkatao nito dahil tanggap niya at yun ang pangako niya. Nagkatinginan silang dalawa at marahan niyang hinalikan si Summer at niyapos ang bewang. "Bakit di tayo kumain?" tanong ni Summer. Natawa ang lalaki. "Oo nga pala, pagod ka pala." Makahulugan itong napatingin sa asawa. Nagtaas ng kilay si Summer. "Kasalanan mo yun. Ilang rounds, ang lakas ng stamina mo." Tumawa ng malakas si Riley at niyakap siya. "Cute mo talaga." Sabay silang lumabas ng opisina at agad pumasok sa elevator. Nang makababa sila, diretso ang lakad nila papunta sa kotse na nasa labas. Naisip nilang pumunta sa isang restaurant na paborito nilang puntahan. Nasa bahay ang mga bata. Nagpadala ang daddy mo ng mga tao niya para magbantay sa labas at loob ng mansyon. Mabuti naman kung ganon. Alam niya na sigurado ang sitwasyon natin. Inalalayan siya ni Riley paupo sa upuan at agad silang nag-order ng pagkain. Nagkwentuhan silang dalawang mag-asawa sa mga nangyayari at sa mga planong gagawin nila pagkatapos. "Banyo lang ako." Saad ni Summer. "Hintayin kita dito." Humalik pa si Summer sa kanyang asawa. Dahil napansin niya ang paninitig ng ibang kababaihan kay Riley. Nakangisi siyang naglakad papunta sa banyo at hindi pa man siya tuluyang nakakapasok nang biglang may sumipas sa likod niya kaya natumba siya papasok. "Summer!" Tumatawang saad ng lalaki. Nagtagis ang panga niya at mabilis na tumayo. At sa pangalawang pagkakataon, tumama ang kamao niya sa lalaki. Nagpalitan sila ng suntok, sipa at amba sa bawat isa. Tumama ang likod ni Summer sa tiles. Agad siyang umilag at mabilis sinikmuraan ng lalaki. "Akala mo ba magiging normal ulit ang buhay mo? Sa kamay namin?" "Tigilan mo ko. At kung ano man ang nangyari ilang taon na nakalipas, hindi ko kasalanan yon. Kayo ang unang sumugod at nagtangkas sa buhay namin. Kaya hindi namin kasalanan bakit nawala ang leader niyo?" Mariing saad ni Summer. Tumawa ang lalaki. "Ngayon na nagbalik na kami, sa tingin ko, magiging sapat na sa amin na makita kang nahihirapan. Hindi lang ikaw, kundi ang pamilya mo. Subukan mo." Sinipa niya ang tiyan nito at agad tumakbo palabas. Tumakbo siya sa kanyang asawa na kalaunan, may hinaharap din. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad hinarap ang lalaki na nakangisi at nakalabas na ang baril. Ngumisi ito sa kanya habang siya'y blanco nakatingin sa mga lalaking nasa unahan. "Sinabi ko na noong una pa lang, hindi ka makakatakas." Saad nito. "At sinabi ko din una pa lang na hindi namin yun kasalanan." Hinawakan ni Summer ang kamay ng asawa. "Kasalanan mo lahat, Summer. Wala kaming ibang sisisihin kundi ikaw lang." Sumugod silang mag-asawa
at agad nagkagulo sa loob ng restaurant. Agad niyang binuhat ang upuan at binato sa ulo ng lalaki. Summer! Sigaw ni Jen na nakararating lang. Bakit ang tagal niyo? Sigaw pabalik ni Summer at agad hinampas ng bote ang ulo ng lalaki. Umilag siya at hinayaan ang mga gwardya niya na kalabanin ng mga ito. Tinignan niya ang asawa at nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala itong sugat o pasaman lang. I'm sorry. Nasira ang date natin. Nakangusong saad ni Summer at hinawakan ang kamay ng asawa. Umiling si Riley. Okay lang, babe. Ganun ba talaga ang gusto nila? Mapatayin tayo? Hindi ko alam. Pero mukhang yun ang gusto nila mangyari. Kaya ngayon kailangan mo ring mag-ingat at please, hanggat maaari, palagi mo sanang kasama si Roxanne. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa at ngumiti. I love you. I love you, Riley. Nakangiting tumango sa kanya si Riley. I love you more, Summer. Sumakay sila ng kotse at hinayaan ng mga gwardya na pagtulungan ng mga lalaki na nasa loob. Tinignan yun ni Summer at napailing siya dahil hindi ito matatapos hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang bagong upo na leader. Summer, babe. Tawag ni Riley. Yes? Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka na babalik dun. Hindi na ako babalik, Riley. Normal na buhay ang gusto ko. Tipid na ngumiti ang lalaki. Natatakot na siguro ako. Kahit pa alam ko naman ang kakayahan mo. Hayaan mo. Tutulong ako kapag kailangan mo ako. Ang mahalaga sa akin ngayon, kaligtasan mo at ang quadruplets. Ako nang bahala sa lahat, babe. Just stay with me. Tumango si Riley bago tumungo pabalik sa kumpanya. Mommy, dumating po kayo. Nagtawanan silang dalawang mag-asawa nang yumakap sa kanila ang 4 na anak. Napangiti si Summer dahil ito ata ang pangalawang beses na pupunta sila sa school fair ng mga anak. Ito rin ang pangalawang beses na kasama niya si Riley para suportahan ng mga bata. Akala po namin di na kayo makakapunta. Saad ni Selene. Pwede ba yun? Kasi po, alam namin na busy kayo, Mommy. Nakakatuwa po nandito kayo. Nakangising sabi ni Sergio. Tsaka look kumpleto po tayo. Pwede tayo sumali sa mga laro. Nakangiting sabi ni Ricky. Tinignan ni Summer ang paligid. At tinignan niya ang bawat mukha ng mga ito. Hanggat maaari, bago sila pumunta ng mag-asawa, sinigurado niya na magiging maayos ang lahat. Nakabantay ang mga sniper sa itaas habang ang mga gwardya niya nakabantay sa labas at loob ng eskwelahan. Tara na po, magsisimula na. Masayang sabi ni Riker. Excited. Natatawang saad ni Riley habang hawak ang kamay ng dalawang anak. Tumawa rin si Summer. Gusto ata nila manalo agad eh. Nakinig sila sa sinasabi ng guro at lahat ng bata pwedeng mag-ikot sa mga booth na hinanda ng mga guro. Nagkalat ang mga magulang sa iba't ibang booth kasama ang kanilang mga anak dahilan para ganon din ang gawin nila ni Riley. Gusto ko po ng butterfly. Tinuro ni Selene ang kanang pisngi. Spiderweb po sa akin. Nakangiting sabi ni Riker. Ako naman po clown. Natatawang saad ni Ricky. Nagtawanan silang lahat habang pinapanood ni Summer ang mga anak. At mabilis na tinignan ang ginagawa ng tattoo artist sa mukha ng mga ito. Face paint lang. Bumili sila ng pagkain at agad na umupo sa upuan habang pinapanood ang mga bata. Babe, huwag ka masyado mag-alala at mataranta. We're okay. Nandiyan ang mga tao mo. Di ko lang maiwasan. Hindi natin sila kilala. At kung may mangyari man, na wag naman sana. Ayoko lang makita ng mga bata ang gulo. At maisip nilang hinahabol sila ng panganib. Mahinahong sagot ni Summer. Hinawakan ni Riley ang kamay niya. Isipin na lang natin na nag-enjoy sila 4. Tsaka hayaan natin sila maglaro. Napatango siya.
Baka nga napapraning lang siya. Sa sumunod na oras, sumali sila sa iba't ibang palaro at nanalo sila ng sunod-sunod kaya nagtawanan sila. Mommy, iihi lang po kami. Paalam ni Celine. Sinong kasama mo? Tanong ni Summer. Sila Riker po tsaka friends namin. Naiihi na po ako, mommy eh. Napahawak ito sa palda. Mag-ingat. Bumalik kayo agad. Ang mga kapatid mo. Paalala ni Summer. Ngumiti si Celine. Opo, mami, babalik po agad kami. Hinatid niya ng tingin ng mga anak at tsaka pinagmasdan si Sergio at ang mga kaibigan nitong naglalaro. Tinulungan niya ang mga ito at agad nakipagtawanan sa ibang mga magulang na nakikipaglaro din. Nakakapagod talaga. Iba talaga kapag tumataas na ang edad. Natatawa ang sabi ng matanda. Pero ikaw ilang taon ka na ba? Tanong nito kay Summer. 30 po. Hindi halata. Mukhang nasa 20 plus. Tsaka ang gwapo ng asawa mo. Pati mga matatanda kinikilig sa kanya. Natawa naman si Summer. Ilang minuto ang nakalipas, tila na alerto si Summer dahil hindi pa nakakabalik ang kanyang mga anak. Tinignan niya ang relo at nakitang lagpas 10 minuto na. Huminga siya ng malalim. Hindi nagdalawang isip na maglakad papunta sa banyo. Dumaan siya sa hallway. Tahimik, ngunit habang naglalakad siya, narinig niya ang isang malakas na tiling mula sa hindi kalayuan. Sulain? Tumakbo siya at agad nakita sa dulo ng hallway ang anak na buhat ng isang lalaki. Kumulo ang dugo ni Summer at mabilis niyang kinuha ang isang malapad na kahoy at tumakbo. Nakita niya rin sa hindi kalayuan ang anak niya na walang malay at buhat ng isa pa. Si Summer! Sigaw ng lalaki. Bitiwan mo ang anak ko, tarantado! Hinampas niya ang kaharap. Nabitawan nito ang anak niyang si Riker. Ayan na sila! Tapusin na natin to! Dumating sila Tanner at Panther at agad hinarangan ng mga kalalakihan. Nagulat pa si Summer nang lumabas ang ilang kalalakihan sa sulok na tila kanina pa naghihintay. Mabilis niyang kinuha ang mga anak at ang mga kaibigan ng mga ito na umiiyak. Pati ba naman mga bata? Inosente silang lahat. Hindi niyo sila kailangan saktan. Singhal niya. Inutos lang sa amin ni boss ang lahat ng to. Kung kailangan namin patay ng mga bata, gagawin namin. Summer. Kapalit ang pagpatay mo sa mga tao namin nun. Nagtagis ang panga niya. Matagal ng panahon yun. At kung babalik kayo para saktan ng pamilya ko, hindi ako magdadalawang isip na mas lalo kayong pahirapan. Napakatapang mo. Kaya mong kalabanin kami lahat? Nagsisimula pa lang kami. Pero ito ka, kabado at takot. Huminga ng malalim si Summer at agad tinignan ng mga ito. Sabihin mo sa boss mo, huwag siyang mag-alala at magtutuos kaming dalawa. Hindi ngayon, kundi sa tamang panahon. Agad na pumwesto ang mga sniper at sa isang pitik ni Summer, sunod-sunod na umulan ng bala. At sa pagkakataong yun, tumakbo silang lahat at buhat ni Tanner ang anak niyang si Riker. Anong plano mo? Mas lalo natin silang hindi kontrolado. Kakausapin ko si Tori. Hindi pwedeng lagi akong inaatake. Kailangan ko rin silang gantihan at patunayan na hindi nila ako kaya. You're telling me, babalik ka sa pagiging mafia? Hinignan niya ang kanyang mga anak at napalunok. Hindi. Pero kung ganito napapahamak ang mga bata, baka nga bumalik ako, Tanner. Nagangat ang tingin si Tori na makita niya kung sino ang nasa harapan. Pumasok si Summer na nakasuot ng purong itim na madalas niyang suotin at madalas nakikita ng kanyang boss. Dala niya ang kanyang baril at dahan-dahan niyang nilapag sa lamesa. What's the meaning of this, darling? Gulat na tanong nito. Gusto kong bumalik. Diretsahang saad niya. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Anong pumasok sa isip mo? At naisipan mong bumalik? I mean, you decided to leave everything behind. Huminga siya ng malalim at agad tinignan ng kanyang boss. Ito ang nagturo sa kanya kung paano lumaban, kung paano gumamit ng armas. Ito rin ang naging pangalawa niyang ama, dahilan para mas maging malapit siya dito.
Hindi ako babalik upang manatili. Babalik ako para sa mga anak at asawa ko. Patuloy na nagiging delikado ang sitwasyon. Nadadamay na rin ang mga bata. Well, that's worst. Nabalitaan ko nga nangyari. At mas lalo nagiging delikado ang sitwasyon mo. Kaya gusto kong bumalik para tapusin na ito, Tori. Ang pagiging mafia ko, unti-unti na nagigising dahil sa nangyayari. Napalunok si Tori at dinaan sa tawa ang kaba. Alam ko, Iha. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Tumango naman siya. Hindi ako papayag na basta na lang nila akong pagbantaan ng ganon. Dahil hindi nila ako kilala. Gusto nila akong pabagsakin. Ngunit hindi ako papayag na gawin nila yon. Dahil mauuna sila. Anong plano mo? Seryosong tanong ng matanda. Ang ubusin ng mga instrumento niya. Dumating ang gabi, naghanda silang lahat upang sugurin ng mga tao ng hindi pa nila kilalang leader ng organisasyon. Tinignan ni Summer ang bala ng baril at agad binulsa ang ilang bala ng baril na magagamit nila mamaya. Tinignan niya ang mga dadalhin nilang tao sa hideout ng grupo at napatango siya dahil kitang-kita niyang handa na ang mga ito sa kanilang pagsugod. Handa na sila. Imporma ni Jenna. Handa na rin ang sasakyan. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Cade. Tumango si Summer. Bago malaman ng kanilang leader ang gagawin natin, kailangan nating sumugod. Nang sa ganon, kapag sumugod sila pabalik, konti na lang. Napatango si Tanner. Sabay-sabay silang sumakay ng kotse at agad silang umalis at dumiretso papunta sa isa sa mga hideout ng kalaban. Tahimik si Summer. Tinignan ang kanyang orasan. Meron na lamang silang 1 oras para gawin yon. Dahil base sa espiya na pinadala nila, wala raw leader ang mga ito. Sa ngayon. Nandito na tayo. Saad ni Panther. Tara na. Anunsyo ni Summer sa mga kasama. Bilis! Sigaw ni Jenna at binuksan ang pintuan ng van. Sunod-sunod na sumugod ang kanyang mga kasama. Habang siya nasa loob pa rin ng van at panay ang hinga ng malalim. Dahan-dahan siyang lumabas at nakita sa bungad ng pintuan ang mga natumba na tauhan ng kalaban. Naglakad si Summer habang dinig na dinig niya ang putukan ng baril sa loob, dahilan para mapapikit siya habang nakahinto sa gitna. Ito ang buhay niya noon at ngayon. Pakiramdam niya. Bumalik na naman siya sa dating Summer na nakilala ng lahat. Summer! Tawag ni Jenna. Kumusta? Malamig niyang tanong. Konti lang ang nabawas sa atin. Mukhang hindi nila inaasahan na pupunta tayo. Tapusin na natin to. Bago pa dumating ang leader nila. Kaliwat kanan ang narinig niyang putukan na tila parang isang musika sa kanyang tenga. Bagamat ilan lang ang natatamaan niya, sinisigurado niya na hindi ito mabubuhay pa at makakapagsalita. Hinampas niya sa ulo ng lalaki ang baril na hawak. Pinasok tayo! Sigaw ng isang lalaking mula sa itaas. Nagangat doon ang tingin si Summer at agad nagpaputok habang tumatakbo papunta sa pangalawang palapag. Umabot sila ng ilang oras bago nila matapos ang kanilang ginagawa at nang matapos, mabilis din silang umalis. Pinunasan ni Summer ang dugo sa kanyang pisngi at ang dugo na nasa kanyang pulso. Nag-iwan kami ng sulat sa isa sa mga tao niya. Saad ni Panther. Summer, paano kung sumugod sila pabalik? Tanong ni Jenna. Yan ang inaasahan ko, Jenna. Kung susugod sila pabalik, lalaban tayo. Tinignan niya ang mga kasama. Ngunit alam ni Summer na hindi niya isasama ang mga kaibigan dahil laban niya ito. At alam niyang makakapag-isip siya ng maayos kung wala sila. Ngumiti siya at bumuntong hininga. Bago bumaba ng kotse, dahil nasa tapat na ito ng kanilang bahay. Tahimik siyang pumasok at agad natigilan na makita ang asawa na nakaupo at hawak ang baso ng wine. Riley, sinabi sa akin ni Tori ang nangyari. Ginawa ko lang yun na sa ganun. Malaman niya kung sinong kinakalaban niya. I'm just worried, Summer.
Hinawakan ni Summer ang kamay ng asawa at hinaplos yun. Magtiwala ka sa akin, Riley. Pagkatapos ito magiging tahimik tayo. Ako ang bahala sa lahat. I want you and our kids to be safe. That is why I'm ending this. Please be safe for me. Bakas ang takot sa boses ni Riley. Hinawakan niya ang kamay nito. Nanlaki ang mga mata ni Summer nang makita ang kanyang mga magulang sa isang lugar na madilim at walang tao. Tanging ang mga ito lang ang nandoon, kaya mas lalo siyang kinabahan. Mom? Summer. Niyakap na matandang babae ang kanyang anak habang umiiyak. Oh my God, akala ko hindi ka na darating. Nakatanggap ako ng tawag. Dad. Tinignan niya ang ama. Puno ng sugat ang mukha ng mga ito. At mukhang nadihado pa ang parte ng katawan ng mga ito dahil puno ng gasgas. Napalunok si Summer at agad tinignan ng gwardiya na ngayon, dalawa na lang. Dahil ang dalawa nasa ospital, lalo na si Jenna na mukhang malala ang tama. Mabilis nilang sinakay sa kotse ang kanyang mga magulang at umalis din agad. Summer, I'm fine. Sagot niya kay Riley. Mga magulang mo na ang target. At ngayon ang mga gwardiya mo. Baka sa susunod mga bata naman. No, hindi ako papayag. Dadaan muna sila sa akin bago gawin yun. Nakarating sila sa ospital. Agad silang inasikaso. Dinala sa emergency room. Tinignan niya ang mga ito na puno ng galos sa katawan. At guilty siya sa naging resulta ng padalos-dalos niyang desisyon. Huminga siya ng malalim at agad na patingin sa asawang nasa tabi niya. Hindi ako hihingi ng pasensya dahil alam kong tama ang ginawa ko. Inunahan nila ako sa mga mangyayari at gusto kong ipakilala sa kanya kung sino ako, ngunit hindi ko inasahan na ganito ang ganti nila sa akin. Kaya mas lalo dapat tayong mangamba ngayon. Lalo na pati magulang mo damay. Sino susunod? Mga magulang ko naman? Ako mismo at ang mga bata? Mababakas ang galit sa boses ni Riley. Babe, huwag mong sabihin yan. The situation is getting worse, Summer. Hindi na natin kontrolado. Hindi na natin sila kayang pakalmahin. Kaya nga ako gumagawa ng paraan. Summer, hindi na ito madadala pa sa kahit anong pakiusap. Dahil handa na silang pumatay ng tao, ni hindi nila tayo kayang santuhin. Dahil gusto nila ng mas magulo pa. Ngayon, ano na lang mangyayari? Ano magiging resulta ng lahat ng to? Na dahil sa ginawa mo, ganito ang magiging. Sinisisi mo ba ako? No. Pero pinapamukha mo sa akin. Oo, nakasalanan ko ang lahat. Na naging mas magulo ang resulta ng ginawa ko. Pero naiintindihan mo naman ako, di ba? Sila ang nauna. Hindi ako. Ginawa ko lang ang kaya ko para protektahan ng pamilya ko at ang mga kaibigan ko. Kaya pasensya ka na. No, Summer. Aayusin ko to. Hindi ko hahayaan na masaktan pa kayo dahil sa akin. I'm sorry for dragging you in this situation. Nagsisisi ako pero hindi ako papayag na matalo. Anong gagawin mo? Summer! Dire-diretso ang lakad ni Summer papunta sa labas. Huminto lang siya nang tumunog ang cellphone. Nang tignan niya yon, pamilyar na numero ang nakalagay sa caller ID. Hello? Masaya ka ba sa ginawa mo? Isang malalim na boses ang sumagot sa kanya. Ikaw! Dalawa sa mga gwardiya mo, lumpo na. Ang mga magulang mo, napuruhan ang kanilang buto. Ngayon, sinong gusto mong isunod ko? Magkita tayo. Tumahimik ang kabilang linya. Dahilan para magtagis ang panga ni Summer. Tinignan niya ang ospital kung nasa ng mga mahal niya sa buhay. Sigurado ka ba sa gagawin mo, mafia? Tapusin na natin to. Magtutuos tayong dalawa. Kumuyom ang kamao ni Summer habang nakatingin sa hindi kalayuan. Ngumisi ang lalaki sa kabilang linya. Ibibigay ko ang address. Siguraduhin mo ikaw lang mag-isa or else. Ang mga anak mo naman ang isusunod ko. Pinagmasdan ni Summer ang dalawang gwardiya na ngayon mahimbing ang tulog. Napabuntong hininga siya. Binilang niya ang mga sugat ng mga ito. At nakitang napuruhan ang muka nila Jenna at Cade.
Lumabas siya ng kwarto at agad pinagmasdan ng magulang niya at ang asawa na nakatulog na mula sa pagbabantay. Riley, bulong niya sa asawa. Umalik siya sa pisngi nito at niyakap ito. I love you so much. I love you so much. I'm sorry. I'm so sorry. Ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang umalis pagkatapos pagmasdan ng mga magulang. Tumigil siya sa paglalakad nang hawakan ni Tanner ang braso niya. Dahilan para mapalingon siya at nakita ang seryoso nitong tingin. Huwag mo na ituloy ang binabalak mo, Summer. Wala naman akong gagawin, Tanner. Magiging maayos ako. Hindi ka marunong magsinungaling. Kilala kita. At alam ko hindi ka papayag sa resulta ng ginawa ng kalaban natin. Ngayon ko ipapahamak mo ang sarili mo, sasama kami ni Panther. Wala pa si Roxanne dahil sa utos si Tori. Pero kaya ko. Hindi na. Bantayan mo na lamang ang mga anak ko at ang asawa ko. Laban ko ito, Tanner. I need to end this. Summer, promise babalik ako agad. Ikaw nang bahala sa kanila. Huwag niyo akong susundan. Nagbabanta ang boses ni Summer. Mabilis siyang umalis at agad tumakbo papunta sa motor niya. Tinignan niya muli si Tanner bago sinuot ang helmet at pumunta sa lugar na napag-usapan nila. Nice to meet you, Summer. Nakaharap ng babae ang leader ng Genovese at nakakagulat dahil mukhang mas bata pa ito sa kanya at halatang galing pang ibang bansa. Silang dalawa lang at ang lugar na pinili nito ay isang abandonadong village. Kung di mo pa ako kilala, I'm the son of Genovese. Ang lalaking pinatay mo ilang taon na nakalipas dahil sa isang aksidenteng ginawa ng boss mo. Nakidnap ng mga tao ng daddy mo ang boss ko. Ano ina-expect mong gawin namin sa tao nyo? Ang tatay mo isang drug addict at kasapi sa illegal na organisasyon. Kaya nga kayo nagkaroon ng mafia, di ba? Paliwanag niya. Pero hindi yung sapat para patayin mo ang daddy ko. Wala siya naging kasalanan sa inyo. Ginagawa niya lang ang bagay na yun to save us. To take care of us. Huminga ng malalim si Summer. Dahil alam niya at nararamdaman niyang di sila nag-iisa sa lugar. Dahil alam niyang madumi ito maglaro kagaya ng ama nito. Tinignan niya ang binata na nasa harap niya. Galit na galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pero hindi pa rin sapat na dahilan upang ipahamak mo ang mga mahal ko sa buhay, lalo na ang anak ko at ang pamilya ko. Ang nangyari sa daddy mo, isang misyon lang yun. Natawa ang binata. That's not enough, Summer. Ang lahat ng ginawa mo sa daddy ko, ibabalik ko sa'yo ng triple. Hindi mo ba nagustuhan ang nangyayari? Marami ka nang sinasabi, bata. Gawin na lang natin ang napag-usapan nating dalawa. Sorry to say that. Hindi ako ang dapat mong kalabanin kundi sila. Tsaka tayo magtutuos kapag naubos sila. Napalunok si Summer sa dami ng tao nito na hindi niya inasahan. Pakiramdam ni Summer, mali ang ginawa niya ngunit ramdam niya ang galit na nag-uumapaw sa kanyang sistema. Kill her! Yes, boss! Madumi ka maglaro, bata. Manang-mana ka sa tatay mo. Tumawa ang binata. I don't want my hands to get dirty here, Summer. I'll let them do the job. Nagsimula silang lahat. At ang tanging armas lang ni Summer ay ang kanyang kamay. Umilag siya sa bawat amba ng mga ito. Mabilis siyang kumilos. Hindi agad napapansin ng mga kaharap ang ginagawa niya. Bagay na ikinamangha ng binata na siyang nanonood lang sa gilid. No! Kill her! Sigaw nito. Sinabi ko naman, di ba, hindi mo ako kilala? Nakangising saad ni Summer habang hawak niya sa leeg ang isang lalaki. Wala akong pakialam. Mamamatay ka sa harapan ko at akin ang ulo mo. Galit na saad nito. Kitang-kita ang ugat sa leeg at noon nito. Hindi inaasahan ni Summer ang malakas na hampas ng kahoy sa kanyang likod. Napaluhod siya, ngunit agading bumangon at mabilis na nakuha ang kahoy.
Nakagat niya ang labi at napansin ang dugo sa kanyang braso. Tinignan niya ang may gawa nun, at mabilis niyang hinampas ng kahoy at nagsimula na naman ang laban. Tama yan! Patayin niyo yung babaeng yan! Hampas dito, hampas doon, at kung ano-ano pa. Hanggang sa tuluyan ang napagod ang kamao ni Summer. Napahawak siya sa kanyang tuhod, at hinihingal na napatingin sa kanilang lahat. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang makiusap. Ngunit para ito sa kanyang pamilya. Ano, Summer? Kaya mo pa ba? You can give up? Wala sa dugo ko ang sumuko. Sayang. Hindi pa sila ubos. At alam mo, this is a freaking setup for you, dear Summer. Nagtagis ang panga ng babae at matalim na tinignan ng binata na tinatapik-tapik ang pisngi niya. Lahat sila nakatitig sa isa't isa. Walang may alam kung nasan si Summer. Ninawala ang tracking device na nasa motor nito. Palakad-lakad si Riley dahil hindi siya mapakali at nag-aalala sa asawa. Ang oras na nakalipas, wala pa rin ba? Tanong ni Jenna. Hinahanap na ni Roxanne. Saad ni Tanner. Wala ba talaga siyang sinabi? 3 oras na. Baka kung na paano na yung asawa ko. Abala ang iba sa pag-aayos ng baril, habang ang iba naman hinahanap si Summer. Gustong sumigaw ni Riley at mainis. Ngunit wala siyang magawa dahil maging siya. Hindi alam kung nasan nga ba ang asawa niya. Nag-aalala siya at natatakot dahil baka hindi niya maabutan ang asawa. I found her. Biglang sabi ni Roxanne. Nasan? Nasa isang abandonadong village. Ilang oras ang biyahe, kailangan na natin magmadali. Kung 3 oras na nakalipas sa tingin ko, hindi kakayanin ang katawan ni Summer. Hindi rin tayo sigurado kung gaano karami at konti ang kalaban niya. Kilala natin siya pero may kahinaan si Summer. Cade, Jenna, okay na kayo? Tanong ni Panther. Iligtas na natin ang boss natin. Napatingin sila kay Riley, na kinasa ang baril gamit ng isang kamay. Napatingin silang lahat, dahil alam nilang bihasa din ng lalaki. Ang mga bata, at ang mga magulang mo, nasa safe house kasama si Tori. Tara na! Tumayo si Roxanne, at matalim ang tingin sa litrato ng kalaban na nasa pader. Pakiramdam ni Summer, na wala bigla ang sakit ng katawan niya. Nanghihina na siya, ngunit huminto ang ilang kotse at ang paglabas ng mga kasama niya na nandun. Summer! Sigaw ni Roxanne. Napakurap ang babae at agad naramdaman ang kakaibang lakas nang hawakan siya ni Tanner. Seryoso ang mga ito at walang bahid ng emosyon sa kanilang mga mata. Hindi namin sinasabi na labanan mo sila na mag-isa, Summer. Galit na saad ni Roxanne. Yung ginagawa niyo dito. Hindi dapat kayo pumunta dito. Papatayin mo ang sarili mo? Bakit ba ang hilig mo maglihim? Ginawa mo na ito noon at ngayon. Isasakripisyo mo na naman ba yung sarili mo para sa amin? Galit na singhal ni Tanner. Natigilan si Summer dahil doon. At napatingin sa kanyang asawa na galit ding nakatingin sa kanya. Kaibigan mo kami, Summer. Hindi lang kami basta gwardya. Oo nga, umalis ka. Pero ikaw pa rin ang kinikilala namin, boss. Di kami umalis sa tabi mo sa mga nagdaang taon. Dahil kaibigan ka namin. Tapos ngayon mag-isa kang susugod? Saad ni Panther. Ayaw ko kayong madamay. Labas kayo sa ko. At sa tingin mo hahayaan ka namin? Nangako tayo sa isa't isa na hindi natin pababayaan ang bawat isa. Tapusin na natin to. Saad ni Roxanne. Tumango din si Riley at tumingin sa kanya. Pagkatapos ito mag-usap tayong dalawa. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Summer at binalingan ng kalaban. Sunod-sunod ang kanilang pag-atake. At kahit mahina ang katawan niya, nakuha niya pa rin, humampas at sumuntok. Umilag siya ngunit hindi niya napansin ang paghampas sa kanya na matigas na bagay sa kanyang likod. Summer! Okay lang ako. Bumuntong hininga si Summer at agad sinipa ang isa pa. Sunod-sunod na dumating ang mga taong pinadala ni Tori. Maging ang ilang mafia at sniper ay naghanda rin sa kanilang pag-atake.
Sumandal si Summer sa kanyang asawa, habang hawak ang tiyan na may tama ng kutsilyo na hindi niya napansin. Dalhin mo na siya sa ospital. Tinignan ni Tanner si Summer. Kaya ko. Di mo na kaya. Kami na bahala dito. Kailangan ka ng mga anak mo at ng asawa mo. Tinignan niya ang anak ni Genovese na sumasabay na rin sa pag-atake. Tumayo silang mag-asawa at nang maisip niya ang mga bata, pumayag na rin siya. Naglakad sila ni Riley at agad nakarating sa kotse. Ngunit bago yun, naramdaman ni Summer ang sunod-sunod na putok ng baril. Napasigaw si Riley. Nagpaputok siya at nakita ang ilang armadong lalaki na nakatayo sa madilim na lugar. Inalalayan ni Riley ang asawa at sumakay sila ng kotse, habang nakakover ang kasamahan nila. Mabilis ang pagpapatakbo ni Panther hanggang makarating sila ng ospital. Mabilis din na naging kilos nila dahil nakabantay doon ang pribadong doktor ng organisasyon. Dinala agad si Summer sa emergency room at naiwan si Riley nakagatang labi. Magiging okay din siya. Tinapik ni Panther ang balikat ng lalaki. Nag-aalala ako at natatakot. Hindi ko dapat sinabi sa kanya yung mga salitang yun. Yun ang naging dahilan kung ba't siya umalis. Nadala ka lang ng emosyon. At isa pa, gusto din naman namin yun. Bumuntong hininga si Riley at napatingin sa kanyang mga magulang na kasama ang 4 na batang umiiyak. Napakurap siya at inabot kay Panther ang baril, tsaka ito lumapit sa mga anak. Daddy! Umiiyak na tawag ni Sulaine. Asan po si Mommy? I had a bad dream. Bulalas ni Riker. Nasa emergency room ang mommy niya. She will be okay. Totoo, magiging okay siya? Tanong ni Sergio. Magiging okay din si Mommy. Ngayon, umupo muna tayo doon. Tinuro niya ang upuan. Ilang oras na nakalipas, naging matagumpay ang operasyon ni Summer. Dahilan para makahinga ng maluwag si Riley. Pinuntahan nila ang asawa na ngayon mahimbing ang tulog. Napangiti si Riley dahil wala talagang kahit anong saksak ng kutsilyo o tama ng baril ang makakapagpatumba sa asawa niya. Daddy, anong oras pa magigising si Mommy? Tanong ni Ricky. Kailangan niya magpahinga at magbawi ng lakas. Bantayan na lang natin si Mommy para alam natin kung kailan siya magigising. At para matuwa siya kapag nalaman niya nandito kayo. Nakangiting sabi ni Riley at hinawakan ang kamay ng asawa. Pinakatitigan niya ang magandang asawa at napabuntong hininga. Sana lang, hindi ito nagalit sa sinabi niya. At nagsisisi siya na sinisi niya ang asawa sa ginawa nito. Bumuntong hininga siya at pinunasan ng luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Babe, wake up. Nandito kami para sa'yo. I'm sorry. I love you. Saad niya, tinalikan na likod ng palad ng asawang natutulog. Mommy, papantayin ka po namin dito, di kami aalis. Ang ganda-ganda niyo po. Sabi ni Sulaine. Paggising mo po, magluluto po kami ng paborito mong pancake. Lalagyan namin ng syrup na gusto mo. Ani Riker. Napangiti si Riley at hinaplos ang noo ng asawa. Inayos niya ang buhok nito at pinakatitigan ng sugat sa muka. Tanner, ano na nangyari? Tanong niya na makalabas siya ng kwarto. Nahuli na namin ang anak ni Genovese. Muntik na siya makawala pero hawak na siya ni Tori. Akala ko papatayin ng lalaking yan. Umiling si Tanner. Kailangan niyang bayaran lahat ng damages at ilang illegal business. Kumusta sa Summer? Kailangan niya magpahinga. I hope ito na yung katapusan. Ngumiti naman si Roxanne. Huwag ka mag-alala, huli na to. Pwede na kayo mag-loving-loving ng asawa mo kapag nagising siya. At nagtawanan silang lahat at napailing na lang si Riley habang nakatingin sa natutulog na si Summer. Di naman ako lumpo. Napatawa si Summer nang alalayan siya ng mga bata na maging sa pag-upo niya talaga nakaalalay pa rin. Ilang linggo lang ang nakalipas magmula nang maoperahan siya. At ngayon, kailangan niyang magpagaling. Kailangan niya ring magpahinga. Lalo na't hindi naging maganda ang huling laban niya. Manang pakihanda ang pagkain.
Utos ni Riley. Yes, sir. Riley, kamusta pala? Huwag mo na silang abalahin, babe. At huwag mo na silang iniisip, di na yun mahalaga. Gusto ko lang naman malaman na pag-usapan na natin to, di ba? Magpapahinga ka at di mo sila iisipin. Dahil simula na ma-ospital ka, nangako ako na hindi na kita pababalikin pa. Bumuntong hininga siya at agad tumango. Pinagmasdan niya ang kanyang mga anak na abala sa pagkain kaya napangiti siya. Sa mga nagdaang linggo, hindi akalain ni Summer na mauulit na naman na nangyari sa kanya. Ngunit isa lang ang natutunan niya. At yon ay hindi masamang humingi ng tulong sa gitna ng dihadong sitwasyon. Napailing na lang siya at diretsong kumain para sabayan ng asawa at mga anak. Nga pala, sabi ni Tori, ayos na yung bagong bahay na lilipatan natin. At na-enroll na rin natin ang mga bata sa eskwelahan sa darating na pasukan. Nagpadala din ng mga mapagkakatiwalaang tao para magbantay. Imporma ni Riley sa kanya. Mabuti naman kung ganon. May naisip ka ba bukod doon? Wala naman. Nanibago lang ako na kailangan nating lumipat. Magsimula ulit sa bagong bahay na yon. Ang dami nating memories dito, kaya medyo malungkot lang. Huwag ka mag-alala. Bubuo tayo na mas marami pang memories sa bahay na yon. Sa mga sumunod na oras, naging abala na sila sa kani-kanilang gawain. Dahil ngayong araw, nilipat na rin sila ng bahay. Hindi pa man magaling ang mga sugat niya, nakakakilos naman siya ng maayos. Dahil nasanay na siya sa ganito. Nag-iimpake silang mag-asawa at natigil ang babae ng hawakan ni Riley ang braso niya. I'm sorry. Nangunot ang noon ni Summer. Para saan? Hindi ko naisip ang nararamdaman mo nun. Ang tanging nasa isip ko lang, kami ng mga anak natin. Nakapagbitaw ako ng mga salita na hindi dapat. Hindi ko naisip ang mararamdaman mo. Ano ka ba? Okay lang. At sa tingin ko naman tama ka dun. Pero hahayaan ba nating masira ang araw natin dahil nandun? Pero babe, huling misyon na natin yun. Magsisimula na tayo ulit sa bagong lugar at bagong bahay kasama ang mga bata. Kaya wag na nating isipin yun. Nakaraan na yun. Nangyari na, tapos na. Napangiti si Riley at hinawakan ng pisngi ng asawa. Hindi talaga siya nagkamali na mas mahalin pa si Summer. Dahil ito ang babaeng nagtagal sa kanya sa loob ng maraming taon. Mahal kita, Riley. At kahit maulit ang sitwasyon, hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ang ginawa ko. Humalik ang lalaki sa labi niya, kaya napangiti naman si Summer. Naghiwalay silang dalawa at napangiti sa isa't isa. Maya-maya lang kumilos na sila upang lumabas at pumunta sa kotseng naghihintay sa kanila. Sumakay agad sila at mabilis bumiyahe papunta sa isang safe house at bagong bahay na bili ni Tori para sa kanilang lahat. You mean, iisang village tayo? Tanong ni Summer. Napatawa si Jenna. Ang village na yon matagal nang pinagawa ni Tori para sa ating anim. Para dun tumira at magkaroon ng bagong buhay. Ngayon na pakiramdam niya kailangan na natin, binuksan niya na at pinagawa niya ang 6 na malaking bahay para sa ating lahat at sa pamilyang bubuuin natin. Napatawa si Summer. Ang matandang yun talaga. Favorite tayo noon kaya pati kondo at ilang resort meron din tayo. Natatawang saad ni Tanner. Nakarating sila sa isang maganda at eksklusibong village dahilan para mamangha silang 6, maging ang mga bata at si Riley. Lumabas sila ng kotse at napalunok si Summer nang makita ang 4 na gwardya na nasa guardhouse at nakatayo habang nakatingin sa kanila. Hindi akalain ni Summer na ganito kalaki ang village na yon. At talagang magkakalapit pa ang bahay nila. Wow! Yun ang tanging nasabi ni Riley. Welcome to our new home! Saad ni Jenna at tinakbayan si Summer. Napangiti silang lahat. Dito magsisimula ang bagong buhay nila, bagong pag-asa, at bagong kabanata ng kanilang buhay, kasama ang kanilang pamilya. Years later, cheers! Nagtawanan silang lahat
at mabilis na napangiti sa isa't isa. Nasa isa silang clubhouse sa loob mismo ng village. Natutuwa si Summer sa kanyang mga kaibigan na may kanya-kanya na talagang buhay. Bukod doon, hindi rin nila binitawan ang organisasyon. Naging parte na ito ng kanilang buhay ngunit limitado lang ang misyon na kinukuha nila sa mga nakalipas na taon. Kumusta ka naman, Attorney Tanner? Nakangising saad ni Jenna. Yun oh, si Attorney na babaero. Malakas na tawa ni Panther. Sus, kala mo ako ng babaero sa ating lahat. Ba't di mo tanungin to si Cade? Nagtaas ng kilay si Cade at pinakita ang singsing. Sorry guys, I'm married. Loyal ako sa asawa ko. Kayo talaga, hindi pa rin nagbabago yung mga ugali nyo? Napapailing na saad ni Summer. Ilang taon na ang nakalipas magmula nang lumipat sila. Magmula nang naging pribado na rin ang buhay nila. Maging ang mga impormasyon tungkol sa kanila dahil alaga yun ni Tori. Si Jenna isang ganap na sundalo at naging espiya rin sa mga organisasyon habang si Tanner natupad ang pangarap na maging abogado. At balita nila may girlfriend ditong modelo. Si Cade kasal na. Si Panther babaero pa rin. Si Roxanne naman negosyante. At naging kanang kamay ni Tori sa organisasyon. Akala ko ba nililigawan mo si Roxanne, Panther? Ano? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Ayun, huli. Nakangising saad ni Jenna nang magsimulang mautal si Panther. Napatawa si Summer at napailing. Oo nga, di ba gusto mo si Roxanne? Ano ba kayo? Friends lang kami nun. Tumagay na nga kayo at dami niyo sinasabi. Sus, nahihiya lang. Kasi binabasid lagi ni Roxanne. Pasalamat ka, wala siya ngayon. Nakangising saad ni Tanner. Sa ilang taong nakalipas, naging maganda ang buhay nila. Pinagpatuloy nila ang negosyo at ang normal na pamumuhay. Masayang pinapanood ni Summer ang kanyang kaibigan na kumakain at nagkukwentuhan. Ilang taon na rin na nakalipas. Magmula nang mahuli ang anak ni Genovese na ngayon hakulong pa rin. Magmula nun, nabawasan na rin ang bilang ng mga tao na may illegal na ginagawa dahil na rin sa tulong ni Tanner at ni Jenna na balik sa serbisyo. Grabe no? Ilang taon na ang lumipas. Magkakasama pa rin tayong anim. Parang sinasabi mo namang nagsasawa ka na sa amin. Nakangiwing sabi ni Panther kay Jenna. Tanga, ang ibig ko sabihin kasi, ang tibay ng relasyon natin. Biruin mo, natupad natin yung gusto natin sa buhay. Madalang na lang tayo kung lumapit sa panganib. At madalang na lang din tayo kung humawak ng armas. Tsaka, ang tahimik na rin ng buhay. Si Summer, masaya sa normal na buhay niya. Ako din, masaya. At alam kong kayo din. Nakangiting sabi ni Cade. Napangiti si Summer. Sa kanyang mga kaibigan. Saan kayo galing? Tanong ni Riley. Wala po, Dad. May inasikaso lang po kami ni Ate Sulaine. Saad ni Riker. Tungkol saan? Tanong ni Summer na kapapasok lang sa bahay. Nasaan si Sergio? Nasa kwarto po. Nagpapahinga po. Bago kami umalis, nakatulog siya. Sa ilang taong nakalipas, napansin ni Summer ang ginagawa ng kanyang mga anak. Alam niyang pumasok ito sa organisasyon. At alam niyang palihim na nagtitraining ang mga ito. Wala ba may sugat sa inyo? Umiling ang mga bata. Wala naman po, Mami. Maayos po kami nakauwi gamit namin ang kotse ni Kuya Riker. Alam ko ang ginagawa niyo. Pero hindi ko na kayo pagsasabihan. Dahil desisyon niyo yan at labas kami doon ng daddy niyo. Pero nandito kami bilang gabay niyo. Pero kapag nagkataon na isa sa inyo mapahamak, pasensyahan tayo at di kayo makakaulit. Tumango ang magkakapatid. Lagi niya itong pinagmamalaki. Dahil sa edad ng mga ito, na binata at dalaga na, nakaalalay pa rin si Summer dahil ayaw niyang mapahamak ang mga anak. Sige na, magpahinga na kayo. Bukas ulit. Thank you, Mommy and Daddy. Pinagmasdan ni Summer ang kanyang mga anak at sabay silang napabuntong hininga ni Riley. Umupo silang dalawa sa sofa. Pinakatitigan ng litrato nila. Dahil ilang taon na nakalipas, alam nilang tumatanda na sila.
Natutupad na yung mga pangarap nila. Nakangiting sabi ni Summer sa asawa. Doon pa lang, masasabi nating napalaki natin sila na maayos. Sagot ni Riley at inakbayan siya. Sumandal naman siya sa dibdib nito at agad na pangiti. Dahil lumipas man ang mga taon, magkasama pa rin silang dalawa. Hindi nila kailanman iniwan ang isa't isa sa kabila ng sitwasyon na pinagdadaanan nila at dahil doon, mas lalong naging matatag ang kanilang pagsasama. Na mas lalo ring pinagtibay ng mga sitwasyon na pinagdaanan nila sa mga nakalipas na taon. The end.